pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Hello, magandang hapon na naman po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Vicky Custodio, para sa programang Ugnayan sa Barangay. Bakit nasa Friday edition ako? Nagpalipat ako ng araw para naman po hindi ako nagagahol sa oras at sa oras at araw, kasi naman kanina na nga lang po muntik na naman akong malate dahil galing doon from Cuba and then diretso na rito sa ating alam niyo ba, May 12, marami ako napuntahan na mga dapat aking ginagawa ngayon dahil sa dami ng mga activities na isinasagawa ng mga barangay, lalo na ang barangay San Isidro dyan sa Angono, Rizal. Ay nagkaroon sila ng pagkakataon na magsagawa ng dental and medical mission. Kaya naman naging busy tayo, very busy tayo ng mga nagdaang araw.
pinuntahan natin lahat na may ginagawa mga aktibidades na may kinalaman sa ating mga kababayan. At ako'y natutuwa dahil ang Barangay San Isidro sa pangunguna ni Kapitana Joey Calderon, dahil nung araw na yun ay wala ang kapitana. Meron natang seminar na inatenad, si Captain Joey Calderon ang nanguna, ang tumulong para sa mga ating mga kababayan, sa mga nurses natin na tumulong magsagawa ng dental and medical mission. At saka, bago pa dyan, mamay pakikita natin yung mga iba't ibang picture. Meron, nakuha natin ng mga larawan yan, nakuha natin ng picture yan, sino ang mga nag-participant, at ito ay handog ng Lafarge ang kanilang sponsor. At bukod pa dyan, marami din isang tawag ang aking natanggap. Ito ay siguro that was on Tuesday, I got receive a call from Miss Chin Pajardo kung saan humihingi siya ng tulungan daw natin, being a media, yung taong nabugbog ng kanyang asawa. Ang story nito ay dahil lamang sa sustento. Tama ba yung bugbugin? Pumasok sa RA 9262, Violence Against Women and Children. Kaya naman mamaya, nakunan ko din siya ng videos at akin din itong mamaya mapapanood din natin yung sinagawa natin mga videos dyan para alam naman natin, alam mo ang babae, dahil Mother's Day, ang mga babae minamahal, lalo na yung mga nanay. Hindi dapat inuombag, hindi katulad nitong si Joseph Jesus, siguro ito by Monday mapupuntahan natin to, kasi patuloy pa rin natin susubaybayan ang istorya ni Manilyn Chinela, kung saan siya yung babae na nagkaroon sila ng relasyon for almost 8 years. Tapos 1 year lang nakalipas, ito palang lalaki ay may asawa. Siyempre sa batas, hindi natin aayaw kung ito ba'y kasal o hindi. Ayon daw sa kay Miss Chinela, Miss, bakit ko tatawagin Miss? Kasi hindi pa kasal Kumbaga nakipag-live-in lang siya for how many years Nalaman niya, 1 year pa lang, ito pala may asawa. Ang masaklap dito, meron karoon sila ng love child. Love child ang tawag pag halimbawa pag hindi kasal. Nagkaroon sila ng love child 2. Ito pala, nagkaroon sila ng usapin sa barangay, kung di ako nagkakamali, Barangay Dolores. Meron na silang usapin doon na yung lalaki magsusustento sa kanyang dating sa girlfriend niya ng para sa bata kasi may anak ito daw yung lalaking to ay hindi sumunod sa napag-usapan ng barangay, kaya naman sabi nga kasal man o hindi, once na anak mo to, ito yung pinirmahan mo yung sa birth certificate ng bata, ikaw po ay may karapatan kang sustentuhan mo yung bata, pananagutan mo na sustentuhan ng bata. Kung makikita nyo lamang ang itsura ni Miss Chinela, maaawa ka sa kanya. Kahapon nga din, siguro hindi kahapon, ng isang araw din, sinamahan din natin siya sa Taytay dahil si Chinela ay nakatira sa Taytay, Barangay Dolores. Kinuha natin sila ng mga legal documents para ma-file natin kay Mayor Kit Nieto dahil si Mr. Joseph Jesus ay nakatira sa somewhere in Barangay 4, Upper 4 in Cainta. At kaya naman ito ay nasasakupan ng ating Mayor Kit Nieto. Ang masaklap pa din, meron pang naging istorya na kailangan nating mailapit ito kay Mary Kit Nieto kasi siyempre marami mga taong sumasawsaw. Marami ang sumasawsaw sa laki at talagang lawak ng Cainta Rizal. Pag sinabi mong ikaw ay bataan ng isang mayor, siyempre, ang lakas na ng dating mo. Pero wag natin abuse of authority. Wag natin gamitin sa maling pamamaraan ang paggamit natin sa ating mga mayor, sa pangalan ng mga mayor. Kasi po, ang mayor, once na nasira ang mayor sa pangalan nyo, kahit hindi kayo ang naka-expose, pag ang bayan ng Cainta, ang ginamit nyo ang pangalan ng inyong mayor dyan sa Cainta, siyempre, ang mapapahamak na ang mayor. Para po sa kaalaman ng lahat, sana wag tayong maging abusado, wag natin gamitin ang mayor dahil kung alam nyo lang, kung alam po ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang sa karating sa ibang bansa, ang mayor Cainta ay super duper na talagang napakababang loob. Kaya naman hindi
dating i-allowed ang mga ganong tao na gumagamit ng kanyang pangalan. Porke daw na ang mayor ay siya ay leader ng isang mayor ay malakas siya. Kasi sabi ko nga sa'yo, natakot yung babae, natakot si Chanela habang siya ay sampa ng reklamo. Ito daw may asawa daw siya. Talagang hindi ko na muna babanggitan ang pangalan niya dahil through the video na makikita niyo mamaya is nandoon yung salaysay ng ni Miss Chanela kung paano nagsimula yung kanilang masalimuot na istorya. Ang babae minamahal yan. Hindi yan binibigyan ng sama ng loob. Kung hindi mo kaya, sa mga lalaki po kung hindi nyo kayang mahalin ang inyong esposa rather, no? Ang inyong kapartner, dahil nung kayo nililigawan niya yung babaeng yan, sabi nyo mamahalin mo sila. Pakakasalan mo sila sa lahat ng simbahan. Okay, hindi nangyari na pinakasalan sa simbahan dahil maraming alibay si Mister. Yung pala, ito pala ay may asawa. Pero wag niyong bubugbugin. Wag niyong bibigyan ng black eye. Wag niyong bibigyan ng 3 star. Kasi alam mo, hindi karapat-dapat niya. Dapat pa nga ito isampahan ng demanda. At tayo naman po ay talagang gagawa ng paraan. At nakuha na din natin ang agency na kanyang pinapasukan. Hindi natin i-allowed ang mga ganitong tao. Kung hindi masampahan na, actually, nasampahan daw, nagkaroon pa nga ata ng problema sa PNP Police, hindi rin natin makuha yung statement ng police kung ano talaga nangyari dahil gusto ko actual silang magkausap, front to front na talaga face to face. Kasi ay mahirap paniwalaan yung sinasabi ng isa. Sabi nga natin tayo mga media is neutral tayo. Pero magiging bias muna ako dito sa kabila, sa babae, dahil nakita kong ombag-ombag na talaga ang mukha niya at talagang pasapasa. Kaya naman talagang hindi dapat binibigyan ng ganun. Dapat maparusahan yung mga taong gumagawa ng marahas sa mga babae. Kaya nga meron tayong law, RA 9262, Violence Against Women and Children. Pag pinabayaan nyo at hindi nyo binabantat, minamahal ang inyong ang asawa, halimbawa, girlfriend nyo, nagkaroon kayo ng ay hindi po tama yun. Isoli nyo na lang sa magulang. Kasi nung kayo pumunta hinihingi nyo yung nanay, hinihingi nyo pabor ng nanay, yung kamay ng inyong mga papangasawa, yung girlfriend nyo, siyempre una nyo niligawan yung magulang Dapat naman isoli nyo na lang. Kasi kung isasoli nyo na lang, hindi siya makakaranas ng masalimuot na pangyayaring ombag-ombag na ginawa ni Mr. Joseph Jesus, no? Dahil alam niyo ba ngayon na May 12, Friday na po ang ating programa. Simula alas 3 hanggang alas 4 pagkatapos ng programa ng ating tandem Melmira sa kanyang programa Sweet Memories, tayo na po ang kasunod sa programa. Alam niyo ba ngayong May 12 ngayong araw ng Friday? Ang mga panahon, nung unang panahon, mga panahon ng unang panahon, tama ba yun? Yung mga nagdaang panahon, nung May 12, ngayong May 12, 2017, meron na lamang 233 na araw na natitira para sa 217. Noong namang Mayo 12, 1962, nilipat ni President Diosdado Macapagal ang pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 hanggang Hulyo 12. Noong ding Mayo 12, 2006, 6 ang namatay ang lumubog sa isang pampasaherong bangka sa Masbate City sa panalasa ng Bagyong Kaloy. Ito pong binabanggit ko yung mga May 12 na nangyari, iba't ibang taon, iba't ibang hindi araw, iba't ibang panahon lang. Itong Mayo 12, 2010, pinababawi ni incoming President Noynoy Aquino kay President Gloria Macapagal Arroyo ang ginagawang pagtatalaga kay Justice Renato Corona bilang Chief Justice. Ayan po, noong May 12, 2010, ganito pala yung mga nangyayari. Kung nakakalimutan nyo na, ipapaalala natin dahil naman sa napakaganda naman na malaman natin kung ano ba yung May 12 noong araw. At saka itong May 12, 1972, na patent ang toilet bowl na may automatic flush. Ayan. Nako, ibang-iba na. May 12, 1847, na-imbento naman ni William Clayton ang odometer. May 12, 1908, na-patent naman ni Nathan Stubblefield ang wireless radio broadcasting. Yan. Kaya naman nagkaroon na tayo ng mga wireless radio broadcasting na ang sinasagot. Dati, mahaba ang mga kable, kailangan dala-dala. Ngayon, hindi na, high-tech na po.
At meron na nga rin tayo sa mga social media na ginagamit, cellphone lang, makakapag-broadcast ka na. Saka meron na tayong live video. Ngayon po napapanood tayo live video sa ating Kakampipe. Just type nyo lang ho Kakampipe sa Ugnayan sa Barangay at mapapanood nyo na po ito. At saka naman po, sabi nga nila, noong May 12, 1921, ipinagdiwang sa unang pagkakataon ang National Hospital Day. Ayan pala. So araw pa nga lang ngayon na may mga hospital day, kaya pala nagdiriwang sila ngayon. Alam mo, sapat, may mga hospital, speaking of hospital, dapat pinapupurihan din natin sila. Yung iba kasi nagre-reklamo na mabagal, na hindi masyadong magandang serbisyo, pero kung mapapansin mo, tao lamang din sila na nahihirapan, tao lamang din sila na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Kapon isang ako naman ay naka-experience dahil mismo sa aking aking apo mismo na ang aking apo mismo ay talaga namang nadala sa hospital. Kaya naman sabi ko nga, talagang pag magkakaroon ka pala ng problem sa health, kahit bata talaga matataranta ka bilang, kasi grandma na po ako, grandma na ako. At talagang ang aking apo, nung kanina, kahapon ng umaga hanggang kanina ho, talagang still patuloy pa rin nagkakaproblema ang kanyang stomach. Sa awa naman ng Diyos, kaya tayo nakapunta dito dahil hindi ko sana maiwan yung bata. Talagang inassure naman ako ng aking manugang na sige, okay naman daw yung bata. Kaya papurihin na natin ang mga nasa ospital, nagtatrabaho, nagbibigay ng serbisyo, ang mga nurses natin dyan, mga doktora, ang mga aid, natin, staff natin dyan. Alam mo, dapat papurihan din sila Bakit po? Kung wala din sila, dahil tayo yung mga nagkakasakit, mahirap ang kanilang ginagampanan ng tungkulin. Hindi tayo maging bias kung ano narinig natin. Minsan isipin natin, nagiging mabagal sila. Tingnan natin ang situation kung bakit marami bang pasyente, ilan ba ang nurse. Minsan kasi sa mga pribadong hospital, sa mga especially sa mga government hospital, konti lang yung mga staff hanggang sa gumaganda, patagal, gumaganda ang serbisyo nila. Kaya naman sabi ko nga, dapat parangalan natin ang mga doktor natin dahil sabi nga, kung ang chopper, ang driver, ang chopper ng ating buhay, ang doktor, ang chopper ng ating pangangatawan. Sila ang nagbibigay sa atin ng iba yung kalakasan, sila ang tumutulong sa atin para malunasan ang ating ang karamdaman, mabigyan ng lunas. Marami tayong mga gamot na binibigay ng ating mga doktor. Especially naman dyan, yung mga doktor natin dyan na talagang masisipag, mga provincial, doktor natin dyan sa Rizal, at ang mga nurses natin dyan, pinupuri namin kayo dahil sa napakagandang serbisyo na binibigay ninyo sa mga tao, sa inyong mga nasasakupan. Kahit sa lahat, kahit sa mga private. Kasi ang private, sasabihin nila is pag private talagang metro, malaki ang bayad. Hindi rin po. Kasi ginagampanan din nila ang kanilang tungkulin being a public servant. Public servant na rin matatawag yan dahil sila ay tumutulong sa tao. Sabi nga nila, may pera, wala. Sa government, may pera, wala, pwede. Pero pag sa private, I don't know kung gano'n. Kasi yung iba namang naririnig ko din, pag wala kang pang down payment, hindi nila tinatanggap. Kaya sabi ko nga, iba din ang private, iba rin ang government. Mapalad pa rin tayo dahil ang government natin ay patuloy na tumutulong para sa ating mga kababayan, ang ating President Duterte, dating mayor, the President Duterte natin is talagang nakaantabay siya sa ating mga kababayan sa mga institusyonal na katulad yan, na patuloy na gumagawa ng mga sinasagawa nilang programa, serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ayan, happy National Hospital Day sa ating may mga hospital, sa lahat ng hospital dyan sa Pilipinas. Ito. At saka greetings ko lang, ay congrats ko lang ang taga-Taytay at Binangonan Rescuer dahil sa bilis ng kanilang responde. Magkaibang oras na diskrasya naganap, pero nagulat ako dahil napakabilis ng responde ng ating mga iba't ibang rescuer. At ngayon po ata, ngayong May or June, magsasagawa sila ng isang function, ito may kinalaman sa pagliligtas ng first aid rescuer ng ating mga kababayan. Kaya antabayanan natin lahat ng barangay na, nakalimutan ko lang kung ano ang tawag doon sa respond na barangay ng mga rescuer na yun. May right term sila, hindi ko lang na take down, pero
saludo ako sa lahat ng mga barangay, kaya nga ugnayan sa barangay ang ating programa para papurihan natin sila sa kanilang isinasagawang mga programa. Pero naman kung may ginagawa silang na hindi maganda at talaga namang obviously at talagang halatang halata, hindi natin pwedeng magtakip mata lang tayo dito. Kailangan isiwalat natin. Pero this time, no, I would like to congrats ang Binangonan at ang Taytay Rescuer dahil sa kanilang serbisyo publiko, and also no, we'd like to say hello sa kay Taytay Mayor Jorik Gacula dahil siyempre kanyang pinag-igting ang programa sa mga rescuer, iba't ibang seminars ang kanilang binibigay para mabigyan lunas, at ganun din ang Binangonan Mayor Cesar Inares sa pakikipag-ugnayan ng ating mga medical team, rescuer natin dyan. Saludo kami. At sa lahat karatig, lalo na din sa Cainta Rizal, still talagang magugulat ka. And then ang Angono, ganun din po, lahat sila may sinasagawang magagandang mga programa. Atin lang po natin silang atin lang natin sa suportahan dahil lahat na hindi naman perfect ang lahat eh. Hindi naman lahat magagawa nila lang sa isang pitik lang. Hindi po, dapat patuloy natin silang bigyan ng suporta dahil pag hindi natin susuportahan ang ginagawa ng ating mga mayors, ay parang hindi maganda. Dahil pag alam naman nating tama ang kanilang ginagawa, go on tayo. Pero pag alam naman nating mali, ay may social media, meron na tayong mga Facebook na pwede nyo ilathala. Dahil lahat kayo ay pwede na maglathala, kaya lang, depende po. Baka, depende sa paglalagay natin ng mga ilalagay natin kasi meron din tayong batas. Cybercrime po na tinatawag, meron din tayong batas na dapat pangalagaan din natin. Ay, Bon voyage nga pala, no? Bon voyage to my beloved sister Teskirol and to my niece Richly Kay. They're going back na sa UK. Ngayon, ang flight nila ay 6:10. Ako kanina dumalaw kami sa aking father sa Holy Garden. Ay, ewan ko ba, tuwing dadalaw ako dyan sa aking father, talagang hindi ko mapigilang hindi maiyak. Sabi nga nila, my father's in heaven na. Pero, ganun talaga. And happy birthday din kay Mr. Johnny Galietes nung May 10 kung saan I was invited sa birthday ni Kuya Diony Galietes. Si Kuya Johnny po, ang kanyang anak ay si Kagawad Galietes po ay nasa Barangay San Isidro. Mabuhay po kayo sa inyong sinasagawang magagandang aspeto dyan. At naman po, meron din tayong sa barangay barangay, lahat ng barangay po, pag nangangailangan ng tulong, hindi man eksaktong nanghingi ng tulong, pero kung alam niyo po na nasasakupan ninyo na merong nangangailangan ng tulong, wag na po nating hayaang manghingi pa yung tao. Nagparamdam na nga po, pero hindi niyo pa kayang gawa ng paraan. Hindi po tama yung kaya kayo nakaposisyon, mga barangay official, mga barangay chairman, atin po nga antabayanan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi po, dahil sa kanila, wala kayo sa posisyon. Dahil sa mga taong yan. Kaya po dapat, pag itingin nyo, sabi ko nga napaka-open natin, itawag natin kay ating President Duterte dahil meron tayong hotline na pwede natin itawag. Pag ang inyo pong mga barangay may problema po kayo, diretso na lang po kayo sa tawag o kaya lang po, Facebook lang po. At atin natin isisiwalat natin to. Wala po tayong, hindi tayo dapat matakot sa pagbibigay natin ng pag-uulat. Basta nasa tama lang. At hindi naman tayo mag-uulat ng basta hindi natin nakikita ng ating mga mata. Kailangan both side, left and right, alamin natin. Maging patas tayo sa pagbibigay ng aspeto. Kaya naman ako minsan sa aking social media, makikita nyo sa aking Facebook, lantaran ko ako'y magbigay ng article. Sa aking news online article natin dyan, lantaran ako magbigay. Dahil po, nakikita ko ng dalawang mata ko, and I was there, I was witness. Na-witness ko, yung mga pangyayari na ganap dyan sa aming barangay, kaya naman so sad, dyan sa barangay Tayuman and barangay San Carlos, ay ako naman natutuwa kay Kapitana Bogs Villadiego, dahil napakabilis ng kanyang serbisyo. Hindi ka nagdalawang salita, isang tawag lang sa kanya ng tao, nandiyan na kaagad. Dapat lahat po ng mga officials, ganoon ang kanilang gagawin dahil unfair naman, parang nakakalungkot din naman na makita mo na hindi patas, hindi tama yung sinasagawa natin. Kaya mas tama nga na mag-appoint ang ating para mas tama nga na mag-appoint ang ating President Duterte na itatalaga niya bilang chairman.
kasi mismo siya, ito ay manggagaling sa ating DILG. Ang DILG at ang ating President Duterte ay magkaantabay sa pagbibigay ng ganyang programa. Kaya para sa akin, mas pabor pa rin na yung iba na i-appoint, yung iba naman, nasa sa inyo na yun kung patuloy nyo pang dapat iboto. Sabi nga nila, napakatagal pa ng boto, pero hindi po. Dapat ngayon pa lang, alam na natin kasi tayo mga taong mahihirapan. Meron nga din daw dyan nalaman ko din Hindi ko muna i-mention ng mga barangay na to, no? Nung araw ng eleksyon, nalaman nilang may magkakaroon ng eleksyon, ang mga basura lahat pinagkukuha. Lahat. Kahit hindi araw. May schedule kasi, scheduling nga pa, kung kailan nila kukunin ng mga basura, lahat kinukuha nila, ginagalugad nila. Pero nalaman nilang postpone at extend ang mga nakaupo, hindi na nila nakukuha yung iba. Ako nga sa totoo lang, pwede ko din batiin na purihin ko yung aking barangay chairman dyan, si Picones, dahil nakita ko talaga si Kapitan na Picones namin, nakita ko yung kagandahan na ginawa niya na sa Thursday ata, kung di ako nagkakamali, nakalagay na yung basura. Yung mga taong bayan sa constituent niya ay nakahanda na, pinakukuha niya na. Sana maging katulad kayo nung barangay sa Pantok na nakikita mong malinis ang kanilang lalakaran. Very oriented talaga ang mga tao. Hindi na dapat pagsabihan kung ano yung mga nakikita, yung mga dapat gawin. At mamaya-maya po, kung nandiyan ang ating partner Mel Mira, hanggat wala pa partner Mel, hanggat wala pa yung ating, may mga video po kasi tayo na isasalang, tawagin ko muna yung ating kasama po. Kasi makakasama ko ngayon dahil sa Mother's Day, hihinga natin siya ng opinion. Sa lahat po ng mga, ang Mother's Day, ngayong Sunday po, ipagdidiwang ang Mother's Day celebration. Nais kong batiin ang ating station manager, Miss Penny Codemos, Happy Mother's Day, and Miss Ami. At ating kasama, si Miss Mel Mira, at ang aking mothers, batiin ko din ang mother na Helen Custodio sa kanyang sinasagawang Mother's Day celebration. Si Malu, may kumare, Malu Mira, Happy Mother's Day. May auntie, Celia Custodio, Happy Mother's Day po. Habang umuupo, ang ating friend, bilisan mo, habang umuupo ang aking kakatandem dito, dalawang pulis daw, todas sa tandem. Nakakagulat, partner. Pabatiin muna natin ang ating kasamang si partner Melmira. Kasi ang ating kasamang partner Melmira ay may programa, Sweet Memories. Hijack ang tawag dito, partner, ano? Hijack. Na-hijack ko siya. Kasi nung sa linggo ako, hina-hijack niya Kaya, kumbaga sa aeroplano bawi-bawi. Lumubog, bawi-bawi. Ay, partner, isang pagbati naman sa programa Ugnayan sa Barangay. Kasama po natin ang nagpipitagan na kaganda-ganda. Sabi nga, the beauty and the best, Miss Mel Mira. Happy Mother's Day po. Magandang, eto na naman ako. Kakaalis ko lang kanina, alas 3. Eto po. Ganon. Kumusta, partner? Ay, nako, partner. Partner, meron tayong mga videos, partner. Yung mga picture. Yes, sige. Meron pa tayong partner. Mamaya hatulan mo to partner. Isang video po ang mapapanood natin dito. Ito yung binugbog ng kanyang asawa. Live-in partner, na kanyang live-in partner na si Manilyn Chinela na ibinigay naman sa atin ni Miss Chin Pajardo ng Taytay Rizal para mabigyang daan ang kanyang pambubugbog. Nang dahil sa sustento, bugbog ang inabot ni Commander. Magandang hapon po, kausap ko po ngayon si Chinela, Manilyn Chinela ng Barangay Dolores, Taytay Rizal. Ma'am, magandang hapon. Ano po ba yung naging problema natin? Bakit nagkaroon tayo dito ng lakay? Nag-text po yung kinakasama ko na nabibigyan niya po ako ng pera at pumunta po ako sa gate ng Green Rose. Tapos po, Mapakilakas. pagdating ko po doon, sabi niya po, hindi niya daw po dala yung pera, so sumama daw po ako doon sa duty niya. Tapos, pumunta po ako doon, sumakay po ako sa motor, sumama po ako sa kanya. Pagdating po namin doon sa duty niya, kung ano-ano na po pinagsasabi niya, tapos inumpisa niya na po akong saktan. Ma'am, kailan po nangyari ito? Nung Sabado ng gabi, mga madaling araw na po, kinabukasan, linggo po yun. Anong oras?
1 to 2. Pagkatapos po nun, ano po ang ginawa ninyo, no? After na kayo mabugbog? Inantay ko pong lumiwanag. Pagdating po ng liwanag, lumapit po ako sa barangay ng Taytay. Oo. Over po ako sa barangay ng Kainta. Oo. Tapos po, pagdating po doon, nagpa-blatter po ako. Tapos sinama po ako nila papunta doon sa bahay po ng lalaki, nung kinakasama ko. Tapos tinanong nila kung nandun, sabi po nila wala. Tapos pagbalik po namin, tinanong ko, Pwedeng malaman ano ang pangalan ng kinakasama mo? Joseph Jesus po. Joseph Jesus. Wala na ba kayo niyan? Wala na po, 1 year na po. 1 year na. Kinukuha ko na lang po talaga yung sustento para sa mga bata. May asawa ba ito si Joseph? Meron po, pero nung una po, hindi ko po alam na meron siyang asawa. Pero nung nalaman ko po, hiniwalayan ko na po siya. Tapos, sustento na lang po talaga ang hinihingi ko. Ano po, magkano naman binibigay niya sustento? Yung record po namin dun sa barangay, hindi niya po sinusunod. 2 beses lang po siya nagbigay. Oo. Hindi niya po sinusunod yung pagbibigay niya. Okay, ma'am. Ito bang si Joseph Jesus hindi sumipot sa pag-uusap ninyo? Hindi po siya sumipot kahit kasama naman po namin yung mga pulis na po. Hindi po siya kinuha. Sino po ang sumipot? Si Lord Jesus po. Sino po si Lord Jesus? Yung asawa niya po. Ano po yung sinasabi niyong pananakot na ginagawa sa inyo? Pagdating po namin dito, nagyayabang po siya, natauhan daw po siya ni Kit Nieto, na leader siya ni Kit Nieto. Mga ganyan. Tapos yung lalaki naman po, sinasabihan niya din po ako ng gano'n na malakas daw po sa kay Kit Nieto yung asawa niya kasi tauhan daw po ni Kit Nieto. Alam mo, Ma'am Chinela, no? I don't believe na maniniwala ang Mayor Kit Nieto. Ang Mayor Kit Nieto ay hindi pumapatol at hindi niya pinapaboran yung mali. Sa tama lang siya. Pwede ho kayo manawagan sa Mayor Kit Nieto? Nananawagan po ako kay Mayor Kit Nieto na tulungan niya po ako na sa nangyari po sa akin, sa sobrang pambubugbog po ng kinakasama ko. Ilang beses na po niya itong ginawa sa akin. Ngayon lang po ako nagkalakas ng loob para sa mga anak ko. Ayan po, narinig na siguro na marinig ko at makikita ng ating Mayor Kit Nieto. Pag alam niya pong mali, mali. Pag ang tao niya ay nagkamali, gumagawa ka agad siya ng aksyon. Kaya ito po ang pagkakataon ninyo. Huwag na po kayo umiyak at alam naman natin na matutulungan kayo. Manawagan naman kayo sa napakabait yung kalibin na si Mr. Joseph Jesus. Huwag kang magtago sa palda ng asawa mo. Sustentuhan mo yung mga anak mo. Hindi yung ganito pa yung inabot ko kaysa tulungan mo ako. Binugbog mo pa ako. Kaya po narinig natin ang tinig at si Ma'am Manilyn Chinela. Siya ay may kalibin partner. Halos 8 taon nagsama. Hiwalay na sila ng 1 taon. Kaya siya nakipagkita sa kanyang living partner dahil may usapan na sila ng barangay na ito ay Yan partner, nakakalungkot ano? Ano ang komentaryo mo dyan, friend? Nakita mo naman na, nakita mo yung video clip, no? Ano yung masasabi mo? Ano masasabi ko doon? Ang babae minamahal. Correct. Pagkatapos ba namang mahalin ng mahalin? Pagkatapos pagka mukhang may ipapalit na ganyan-ganyan na lang. Ganyan ba yan? Yung partner, imagine partner, yan ang mukha niya. Oo, ayan, Noong una ko nakita. Bugbog. Bugbog sa talagang talagang blakay no? Meron pa sa ibang parte. Okay. Para sa akin yan talagang dapat maparusahan yung lalaki na yan ano? Gagawa siya ng sigalot sa buhay niya. Oo. Ngayon pag nabubuking na ayan na lang, ganyan iwas-iwas na lang syempre wala naman siyang wala namang choice tong babae para dahil kulang ang kanyang kulang siya sa financial partner kaya sabi ko nga nakakaawa. Suportahan. Gusto niya nga kahapon nga nung sa araw, actually partner may kasalanan sa akin pati yan iniwan niya ako. Pero pinatawad ko na kasi bakit? Kasama ko siya sa Taytay kung saan magkasama kaming dalawa, nilapit ko diyan sa MSWD ay
kay ma'am na para naman matulungan siya at mai-forward ang kanyang papel, pero partner, hindi daw siya mabigyan. So, ang ginawa naman natin, ang Public Information Office, pinagamit tayo ng phone, para naman sa panguna ni Ma'am Leonardo, pinagamit ang phone para tawagan natin ang Barangay Dolores, bigyan naman sila ng, bigyan ng hinihiling na, na recommendation o kaya certification. Nagbigay naman. Kaya naman natutuwa din ako sa Barangay Dolores dahil sa tawag din natin partner, pinagbigyan tayo, binigyan siya kahit, I don't know, wala atang binayad. Yun ang masaklap, hindi niya ako binalikan. Pero sabi niya, ma'am, naubusan lang daw siya ng pamasahe. Hindi na siya nakipagkita sa akin, then nakawin ako, tumatawag siya partner sa akin, kung pwede ko ba siyang tulungan. Pwede pa kitang tulungan. Talagang gagawin natin to hanggang ma-close partner ang saping ito, tutulungan na lang kita dahil umpisa na natin to para magkaroon naman ng hustisya, yung inabot mong bugbog sa iyong napakabait na lalaki. Na high blood ako pag nakikita ko ng bubugbog partner. Tayo naghahanap ng kapartner para may Yan nagmamahal sa atin. partner sinasabi ko Hindi para tayo bugbugin. ang lalaki minamahal natin. Mahalin din dapat tayo ng tapat, hindi yung lolokohin tayo para may hugot. May hugot. Para may hugot. Wala po. Natutuwa lang ako at nalulungkot ako. Natutuwa ako dahil nabigyan natin siya ng ayuda. Nalulungkot naman ako dahil marami pa rin mga pasaway. Di ba partner? Bakit parang okay lang partner ganito? Hindi, kasi siyempre, palibhasa sweet memories yung sa akin. Alam mo naman kung gaano kabait yung aking naging kapartner in life. Nga. Kaya mahirap nang makakita ng ganun. Ano? Tama ka dyan, partner. Kaya nga pag nakakakita ako ng mga ganyan na nagbubuhat ng kamay sa asawa, talagang kung pwede. Hindi binubugbog. Pagkatapos yung makasama, hindi ako bastos kausap, Pagkatapos mo kasama siya sa kama, katabi mo siyang matulog, lahat holding hands kayo, naglalakad kayo, suddenly, bubugbugin mo. Pag wala na siyang tamis, kumbaga sa bulaklak, wala na lahat. At saka ang masakit nun, inanak ka ng dalawa, alam naman na walang kabuhayan. Oo, partner. Kasi saan ka ba naman nakakita? Sa tanong ko, hindi mo ba alam na may asawa? Ang sagot niya, ma'am, hindi po. Kasi po, lahat po ng kanyang, kung saan siya naka-assign, kasama sila. Magaling yung lalaki. Magaling magtago. Ngayon, kung napagtaguan niya yung asawa niya, ang batas, hindi niya pwedeng harapin to, partner. Ngayon, mas madali. Siguro, ano ang gusto niya? Walang trabaho o magsustento? Partner, ang Mayor Kit Nieto, sa palagay mo, partner, anong masasabi? Ang Mayor Kit Nieto, once na ginagamit ang name niya, ayaw niya yan. Yun nga, partner, I don't know kung totoo to, pero sabi sa akin, kasama ng Nas Alporte, yun nga din daw na magkaroon na may mga karelasyon, talagang tinatanggal niya, partner. Gusto niya maging magandang halimbawa ang kanyang nasasakupan. Katulad niyang asawa pa niyang, nambugbog na yan. Asawa yan, ha? Tapos anong sinasabi niya? Malakas siya, ha? Malakas daw, at saka nung nasa hospital, nasa pulis, tinulak pa daw siya ng Imagine mo yan. Ng babae, ni Lourdes. Siyempre, hindi mo masisisi yung babae na itulak, magalit Pero yung para ipagmalaki niya yung kanyang katayuan na ganyan, pag malaki niya yung tao na malakas daw siya, partner, sinabi ko na, ayusin mo partner, sinabi ko na partner sa kanya na hindi mo maiaalis sa tunay na asawa na magalit. Pero, sabi nga, deserve mo din mangyari yun Kasi partner, alam mo, pag alam mo na may asawa, umiwas na kayo. Nalaman Hindi niya, niya 1 year later pa lang, nalaman niya, ngayon pa lang isang taon pa lang nakalipas, Sa galing nga ng lalaki magtago. Ang galing ng lalaki magtago, kaya marami pa niyang iba dyan, Pag alam mo si Lord, God is so good, Hindi niya hinahayaan na isang relasyon ay masira. Kaya nga sabi nga, kaya pag kinasal kayo partner, kamatayan lang magpaghiwalay. Napakasarap pakinggan, nakamatay lang magpaghiwalay, di ba? Ang kaso, kaya nga magaling magtago, ibig sabihin may tinatago. Nagtago dahil hindi gustong makita. Siguro sabi ng mga nanonood, itong dalawang to para mga hatred. Hindi po, para may mga hugot. Yung partner ko po, wala, napakaganda ng, walang hugot factor yan. Pwede pa ako, maraming hugot, pero hindi naman hugot na makapagbigay tayo ng tama lang yung impormasyon. ating pinag-uusapan. Kung ano man yung itinatanong dyan, talagang hindi tama yan. Kung yung mga lalaking yan na marunong gumawa, dapat marunong din silang tumayo doon sa panagutan nila yung kanilang mga anak at obligasyon. Oo, yun ang ibig kong sabihin. Kasi diba?
Sabi nga nila, bakit ba itinutok sa ganito? Kasi ito po talaga, ito yung highlights ko. Nasabi ko nga, hindi ko palalagpasin itong araw na ito na hindi maibigay itong serbisyo na to dahil marami tayong mga dumadaan sa mga ganyang pagsubok, dumadaan sa mga iba't ibang klase. Okay, mag-asawa kayo, dumadaan kayo, natural lang yan, dadaan kayo sa mga trials. Pero kung ang trials, nagiging kakaroon ng third party, napakahirap po niyan. Di ba? Mahirap ang may third party. Happy Mother's Day pa naman. Sa isang buwan Happy Father's Day. Bagay bang tawagin ng Hindi. Alam mo ba, partner, pag sinabing Happy Mother's Day, partner, lahat ito ay sa mga pero parang ako tatabay yung Happy Father's Day, parang hindi ko kaya siyang batiin ang Happy Father's Day. Hindi sila karapat-dapat yung mga ganyang klase. Kasi ang karapat-dapat lang nabigyan natin ng pagpupuri, yung mga taong magulang na gumawa ng tama. Marami tayong mga kababayan yung dyan, partner. Yung marunong lumingap sa mga ginawa nilang anak. Sa mga magulang nila, di ba? Pati sa magulang. Sa magulang, alam mo, the best thing that you can do to your parents is to obey. Kung ano yung dapat nilang sinabi. Sabi nga, follow the rules. You must to follow kung ano yung sinasabi nila. Pag sinabi nila ng right, go to the right way, not on the left way. That's why what happened sa akin, partner. Ang sabi ng nanay ko noon, go on, Vicky. Maribig kasi ako maribig, gumoon ka lang. Sumunod ka lang sa nanay mo. Ayun, na-realize ko it's too late na. Pero I'm so glad naman dahil God is good na hindi niya tayo nayaang ma-down to the lower ground. 6 feet below the ground. At bago buhay pa tayo, nakarealize tayo ng mga pagkakamali natin being tao. Sabi nga nila, pamagkamali ka is natural. Natural, pero wag mo maging habitual magkamali ka. Kasi napakahirap. Partner, marami pa dyan, partner. Meron pa tayong mga picture dyan, yung mga isinagawa naman nating dental and medical mission dyan sa Barangay San Isidro, Angono, Rizal. Alin? Meron tayo dyan mga picture. Pwede natin ipakita sa ating mga Yan ang sinagawa natin, partner. Sa Barangay San Isidro, Angono, Rizal, kung saan nagkaroon sila ng dental and medical mission. Operation Tule, 250, dental partner, 280. Makikita natin dyan si ex-mayor, balik natin kay chairman Joey Calderon, yung nakatalikod siya si Mr. Joey Calderon. Nakatalikod siya, mamay, may harap yan. Siyempre, hindi niya alam na kinukulang ko siya. Ayan naman yung mga si Rosalinda Rose, kasi member siya ng Angono, kasama siya dyan, saka si Kagawad Biernes, yan, saka yung mga staff ng mga kasamahan ng mga kababaihan. Balagpasan mo na yan, palipasin mo na. Ayan ang ginamit nila, nabigay sila ng mga gamot, iba't ibang klaseng gamot, partner. Ayan naman, sa mata, partner, na mahagi sila ng mga salamin. Hindi tayo nakaabot. Nakalimutan ko, nakalista na pala. Nung May 5. Nasa Bicol ako niyan, friend. Pre, nasa Bicol ka niyan. Tama, May 5, partner, Nasa Bicol ka niyan. Ayan, meron pa tayo dyan. Ayan, Lafarge. Maraming salamat sa Lafarge, sa company na nagbigay ng isang sponsorship sa Barangay San Isidro. In behalf ng Barangay San Isidro, sa pangunguna ng ating Kapitana Elena Calderon at Joey Calderon, maraming salamat sa Lafarge. Ayan, partner, nakapila na sila dyan, partner, kung saan binibigyan sila ng iba't ibang klaseng serbisyo publiko. Ayan, partner, pag bubunutan ka ng ngipin, partner, papalista sana ako, natakot na ako. Ayan, partner. Ang sisipag nila, partner, ayan, patuloy pa rin sila Naalala ko yung bunutan ng ngipin, friend. Ayaw ako mabunutan ng ngipin dahil lagi akong high blood. Ay, partner, bawal pag high blood. Mag-aabang ako ng ng medical dental. Alam mo, nabunutan ako. Yan, partner, si naman may hawak ng sa mga gamot, partner, sa medical staff ni Mr. Joey Calderon, Kapitan Joey Calderon, si Ma'am Perlas, Annalisa Perlas. Yan. Yan ang partner, meron silang rescuer, vehicle, partner, ambulance, partner. Yan, ora mismo, anytime, pwedeng gamitin nila yung partner pag talagang nagkaroon sila ng pangangailangan. Yan, yung partner, sinusuri ang kanilang mga mata bago ka sumalang doon kay doktora. Wala, libre lahat, partner. Free lahat. Ayan, partner, ayan, sila Hepe, si Kagawad, San Juan. Ayan, sila yan. Kung sila talagang magbabayad sa may ganung bayad. Oo, free yan, partner. Oo, free. Ayan, partner, tuwan-tuwa si
Tuwan-tuwa si Kapitan Joey Calderon dyan habang kinakausap ang bata. Kasi sinasabi ni Kap Joey, handa ka na ba? Ano ka na ba? Binata ka na ba? Oo, Operation Tuloy ang partner. Kaya naman, hindi siya, nakuna natin siya partner kasi sa dami ng tao dyan partner eh. Nakapasok din tayo sa loob, kaya lang, hindi na natin pinanilabas dyan kasi alam mo naman, makikita yung mga putots nila doon. Baka habulin tayo. Operation Tule, Dental and Optical Mission, partner. Ayan ang ayan ang bigay partner ng ato. First come, first serve yan, partner. Yan. Yan naman partner yung mga BSW staff ni Kapitana Elena Calderon. Ayan naman partner, isa sa mga konsehal din natin partner dyan. Ayan, Operation Tule na. Ayan si Doktora partner, patuloy din partner na nagbibigay siya ng ng serbisyo. Yan yung partner, dyan nagtatapos partner ang sinagawa nilang dental mission. Sa Kagawad Biyernes, Kagawad Nero, BSW partner, ang mga nandyan nagsagawa partner. Ayan ang partner, grabe. Grabe yung mga pinagdadaanan. Mamang Pulis partner, dumako naman tayo sa Mamang Pulis. Ang Bayan ng Taytay ay aktibo sa pagsagawa ng iba't ibang programa. Ito ang tinawag na Sipag, Simula sa Pag-asa. At ang kapitan ng Barangay San Juan, si Kapitan Joseph Valera at ang Colonel Samuel De Lorino ay nag-combine sila partner para maging karoon ng peace and order situation ng kanilang sinimulang sipag. Ito ay nagkaroon na ng first batch nila partner, nakapag-graduate sila noong April 30, 2017. Sa susunod partner, hinga natin ang Police Superintendent Colonel natin, si De Lorino, regarding sa ano ba ito sipag, simula at pag-asa. Partner, ngayong Mother's Day, kamusta ka naman? Siyempre, masaya ako. Siyempre, alam mo naman, may 4 na nagmamahal na anak, may 4 na akong nagmamahal, may 2 manugang na okay. O, diba? Saan ka pa, partner, Kumbaga, saan ka pa? Kumbaga, sabi nga nila, pag ang bliss si Lord, pag nagbigay yung iba kasi, sabi niya, oh, Lord, maraming katanungan. Don't ask so many things. Don't ask so marami kang tanong sa Panginoon. Magpasalamat ko kung ano binibigay sa atin ng Panginoon. Saka magdasal tayo na magdasal. Oo. Huwag tayong Don't ask so kasi kung many. minsan, partner, tanong eh. kung minsan partner, pagka maganda na yung buhay nila, nalululong sila sa kaligayahan, natututo na silang makalimot. Ayan. Pagka ngayon, kailangan na nila ang Panginoon, ang kalingaan ng Panginoon, saka lang sila tatawag. Alan, meron tayong awitin dyan, yung sa duyan ni Inay. Oo. Parang meron tayo, sa duyan ba ni Nanay? Parang ganon. I-dedicate ko ito awiting ito sa aking butihing ina, na si Helen Custodio, dahil sa dami-dami ng mga pagsubok. Ugoy, sorry, tao. Nakikinig ako eh. Ugoy ba? Oo, sa mga nanay po yan. Sa lahat ng mga nanay, Happy Mother's Day po.
Yan partner, narinig mo, no? Isang awitin para sa mga nanay. Nahandog po namin yan ng Tandem Melmira and Vicky Custodio ang pagbate, pagpugay sa ating mga nanay. Partner, alam mo nga yung mainit. Yes. Siguro ng partner, di mo pa naman ako naaamoy, ano? Wala. Kasi, wala pa? May naamoy ka ba? Wala pa rin. Kasi Pwede ka, partner, matulog sa, doon, sa kilikili. alam partner, bakit namin halimbawa? Kasi isa sa mga aming pag-uusapan, yung putok-putok. Pasayantabi sa mga kumakain, ano po. Kaya sabi dito, iwas putok. Hindi pa putok, iwas putok ng body odor. Nakakahiya ang body odor, pero madali naman itong masolusyonan. And proper hygiene at mga over-the-counter medicine. Pero mayroon din naman tayong natural home remedies para maiwasan na mapahiya sa ibang tao. Partner, ano nga ba yung mga dapat gawin? Ano dapat? Kung merong anti-paputok. Hindi kasi ganito yan, partner. Yung body odor, pwedeng yan eh. Siyempre, alam mo yung tawas. Tawas, oo. Bago maligo Partner, marami ang tawas. Maligo, yung tubig. Yung tubig, babara mo na ng yung gusto mong Pero partner, liwanagin mo anong tawas ang tinatanong mo sa akin. Yung tawas na parang bato. Ayun. Kasi may tawas na nakakahay. Talaga? Okay. Ganito yan. Yung tawas na yun, yung buong tawas, nila magdamag dun sa tapos yun ang paligo nila. Ano yun? Crystal ba ito na yun? Yung crystal na, Oo nga. Pagkatapos, ano pa? Tanungin pa. Partner, ano pa yung marami pa tayo, di ba? Yung meron ka, sabi nga ito, maghalon, magsindami ng baking soda, concert, ipahid sa tuyong, kilikili, para maiwasan ang sobrang pagkapawis. Itong sa naririto, pwedeng kasi sa akin, sa yung hygiene, yung pagpaligo. Pagka naliligo ka, siyempre, kung nagdi-deodorant ka, anuhin mo din, i-towel off mo yung yes, punasan nyo rin. Hindi yung, anuhin mo, kasi yung mag-aabot-abot ba? May natitira din dyan libag yun, magiging libag. Pagkatapos ngayon, kailangan, tatanggalin mo siya talaga ng bimpo. Pagkatapos, partner, ito ba na-share mo ba itong programa natin? Dapat ma-share, Diyos ko Lord. Paki-share po. Kasi nga, muntik nang na-dead ang aking cellphone. Ngayon ganito, eto pa, ang pinaka nito, ang maganda. Pagka kung ano po yung isinuot niyong damit, kung talagang hindi na huwag niyo nang ulitin na isuot. Pagkatapos, kung meron kayong deodorant, halimbawa, pag tuyuin ninyo yung kilikili ninyo, yung inyong armpit, then ipahid ninyo yung hindi kailangan yung masyadong madami. Kahit konti lang yan, tapos na lang nila, hintayin nilang matuyo bago isuot ang damit para hindi lumilipat doon sa damit yung deodorant. At saka pagkatuyo yan, kahit anong pawis ang mangyari sa iyo, magiging maganda yung safe ka. Kaya nga sabi ko, napakahirap yung may putok. Dahil siyempre, tag-init,
Tama Eh, sabi nga, nabasa ko nga dito, isang artisang lalaki, napakagwapo daw at may isang anak, halos masuka-suka. Habang masuka-suka sa blind item habang masuka-suka habang kausap ng mga ng mga katulad ng artista. Bukod sa putok, meron pang dapat di siya magsalita. Bad breath. Bad breath. Alamin natin kung sinong artista yon. May isang anak, magaling umarte. Pero sana naman, matuturoan naman yan Kasi ganito, no? Guwapo pa naman daw at mapera. Ito lang sasabi natin dyan. Yun talagang hygiene na nga lang talaga. Kung talagang gano'n ang niya, dapat lagi siya nagtutoothbrush. O ngayon, kung kasi hindi natin maiiwasan na talagang magkaroon tayo ng bad breath. Bakit? Kasi kumakain tayo Kapag kumakain tayo na ganyan, alam mo, partner, dapat, sa totoo lang, sa pasintabi, kasi nga, partner, sabi nga nila, ang pinaka, may ganun tayo, tapos may ganito tayo, ay banggitin, dapat kasi, partner, sa umaga pa lang, ayaw banggitin, sa umaga pa lang, na sila, toothbrush, bago matulog, mag-toothbrush, sa umaga, mag-toothbrush. Kasi minsan napapansin mo, pagkausap mo, ganyan, partner, nakaganon lang sila, pero umiiwas na sila. Kaya po namin tinuturo yung hygiene kasi sa totoo lang, iba't iba ang klase ang makakausap natin. Pag ganito naman kagandang katabi ko, di siyempre, kailangan may isang katutak kong pabango. Kaganda. Saka partner, sabi nga nila partner, iwasan din natin partner yung makipag-ugnayan sa Facebook. Facebook, partner, nasa Facebook tayo, pero makikipagtagpo tayo at the end. May masamang mangyayari sa atin. Iwas tayo hanggat hindi natin kilala yung tao. Pero partner, one time, ginawa ko yan. Ginawa ko po yan, may lesson. Ginawa ko yung nakipagtagpo ako kasi during that time, mainit ako sa pagkinukuha nating pag-media partner. Kumukha tayo ng mga, meron akong konting na-slide. Alam mo na, sa balita. Nagkataon na merong nag-text sa akin, sabi niya, ganito. Hindi nakipagkita ako, partner. Nagpadala pa ng pamasahe. Pero partner, malaman lamang ko, at the end, nalaman ko, hindi rin pala siya. Dinatuwa din naman ako dahil hindi pala siya. Pero sana, walang magagamit. Oo, walang magagamit. Meron siyang pinapakita na. Pero hindi siya. Oo. Yan nga, yung mga mahihilig sa magaganda, mga gwapo. Hindi dapat. Ako sinasabi ko to para wag niyo pamarisan. Kasi sa totoo lang po, ako talaga, pag nasubukan ako, talagang tinatry ko. Pagbaba ko, sabi ko, taga-media ako. Ganoon ko siya. Maluha-luha yung tao. May pagkaboy sa partner, kung sa kababaihan, talagang babae ako. Pero pagdating sa ganyan namang iba't ibang aspeto na, kailangan natin, pagbigyan natin ng tama yung partner. Karapatan ng ating pagiging babae, di ba? Sa magaganda, Huwag kayong tumingin sa magaganda at gwapo. Huwag na kayong lumayo sa akin. Mag-ingat din kasi merong mga nare-rape dahil sa Facebook. Ay, naku, partner. Eyeball. Meron nga rin ako nabasa dito, partner, dahil sa Facebook. Muntik ma-rape o na-rape na. Iwas po tayo. Dami ang tawag na niya, partner. Dami. Partner, batiin ko din si Miss Joby Leandro ng PIO. Oo. And then, partner, condolence din, partner, sa sinasabi mo, partner. Ikaw na, partner. Salvador Badi Perante, Oy, condolence po. Sa barangay, sa San Isidro yan. Sakop yan sa Taytay? Ang gono, kay Kapitan. Sa Creekside. Condolence po. Ayan. Maalalaman naman yun kasi nagtatrabaho naman siya sa munisipyo minsan. And then, bonboyan sa aking kapatid na si Tesquirol. Safe flight. And sa aking pamangkin si Kakay, Richly, thank you so much. At the end, sabi nga nila, if there's goodbye, there's hello. If there's hello, there's goodbye. Bababay na ako. Partner. Hanggang sa maraming salamat, partner, sa pagbibigay mo ng pagkakataon. Happy Mother's Day uli sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Biggie Custodio, na bumabati sa lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. Sayonara po. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagbuhat at malay
Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman, may mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala.